Hi mga mi, hi mga beshi. So, eto na naman po ako nagbabalik for the second time. So, kahapon po nag-upload ako ng video about dealing a broken heart. So, yun namang ideas na yun is bigla lang talagang pumasok sa isip ko. Sabi ko sa sarili ko, hindi gusto ko to i-vlog. Gusto ko tong i-video. So, basta lang kuda lang ako ng kuda, nagbasa ako ng mga quotes like ganyan. So, sabi ko parang may mali na pinapanood ko yung aking video. So, for the second time, ready na ako, ayan. So, nag-Google ako kanina kung paano nga ba yung tamang paraan or kung paano nga ba natin mapapagaling or mapapagaan or mapapadali yung pag-heal ng ating mga sugatan na puso. Oh my God, may madali ba talagang paraan? Meron ba talaga tayong skip or isang isang pitik lang na gano'n, okey na agad tayo? So, for me hindi, siyempre. So, basahin lang natin na, "Healing from a broken heart can be a challenging and painful process." Which is really true naman. Ako sa point of view ko lang ha, wala naman talagang tao para sa'kin ang hindi dadaan sa pinaka hindi naman siguro pinakamasakit, pero ito yung part ng buhay natin na kailangan talaga natin pagdaanan. Aminin niyo 'yan, alam niyo 'yan sa mga sarili niyo na walang taong makaka-skip na ma-broken hearted. Siguro hindi man sa same na hindi tayo pare-pareho ng paraan na maranasan yon pero still yung pain iisa. So there are several steps and strategies that can help you cope and eventually recover. So basahin natin yung number 1, allow yourself to grieve. So ano nga ba ang grieve? 'Di ba? Automatic 'pag sinabing grieve, pagluluksa. So, ibig sabihin lang nun 'pag nasasaktan ka man sa mga oras na 'to, i-validate mo yung nararamdaman mo yun. I mean, pagluksa mo, iiyak mo, masakit yan, sobra-sobrang sakit. Yung tipong hindi mo maintindihan, tapos sabi mo sa sarili Mo, "Oh my God, saan ba ako nagkamali? Saan ba ako nagkamali? Saan ba ako nagkulang? Binigay ko naman lahat, bakit parang kulang pa rin? Bakit iniwan pa rin niya ako? Bakit pinagpalit pa rin niya ako sa iba?" So, iba't ibang reason kung bakit umabot tayo sa punto na nasaktan yung ating puso. So, give yourself permission to grieve the loss or the pain you are experiencing. Importante yun mga mi ha, 'pag hindi 'wag mong sabihin na porket na broken-hearted ka, "Hindi kaya ko 'to, matapang ako, strong independent woman ako, strong man ako." It's a general mga mi ha. Hindi lang 'to pambabae, para din sa ating mga pare diyaan, sa ating mga beshi na lalaki. Hindi lang naman babae ang nasasaktan, aminin natin may mga friends din naman ako talaga na nasaktan din naman sa kanilang mga girlfriend, sa kanilang mga ex-wife. Meron akong isang kaklase na, oh my God, ayoko na siyang i-tsismis. So, kung mapanood mo man 'to, wag kang magalit. So, para lang sa sample nila na ang lalaki din naman is nasasaktan din naman. At the same sa ating mga babae, sila din naman po ay nasasawi, sila din po ay naloloko, sila rin po ay pinagpapalit. So yun, 'pag nakaramdam ka ng malungkot ka, okey i-validate mo yun, natural yun. 'Pag may times din na biglang yung sadness natin biglang magshi-shift sa anger, yung parang galit na galit ka, hindi mo alam G na G ka, parang gusto mong makipag-away, gusto mong makipagbunuan na, "Ha, siya yung may kasalanan, hindi ako, lahat naman binigay ko." So, meron din tayong season na gano'n, mula sa lungkot bigla-bigla tayong manggagalit. Sabihin natin sa sarili natin, "Hindi, wala akong pagkukulang, siya ang may problema, sila ang may problema." Hanggang sa puntong aabot ka na parang gusto mong maghiganti, gusto mo siyang isumpa, lahat na. So, normal 'yun. So, from sadness magshi-shift tayo into anger. Talagang yung galit natin magtataka ka, "Bakit G na G ako sa galit?" So, normal 'yan mga mi, sa ating mga beshi diyan na kalalakihan, normal din 'yan. Aabot din tayo sa punto na mako-confuse tayo. So, masasabi natin dun na papasok yung
itatanong natin sa sarili natin, "Saan ba ako nagkamali? Bakit niyo ako iniwan? Bakit niyo ako pinagpalit sa iba? Ako naman ang lahat pero bakit pinagpalit pa rin niyo ako? Pangit ba ako? Kapalit-palit ba?" So, yung mga gano'ng tanong, 'wag OA-ing. So, yun lang naman, which is normal. Tingin ko normal yun, B. Normal yun, normal yun. So, sige lang, questionin mo lang yung sarili mo, questionin mo ng questionin hanggang sa mapapagod ka rin. Yun, eh, basta kung ano man yung maramdaman mo, okey lang yun, i-validate mo. 'Wag mong isipin na nababaliw ka na hindi ka nababaliw. Normal yun, go with the flow. Kung gusto mong umiyak, hala sige, umiyak ka. Kasi alam mo sa totoo lang, mapapagod ka ring umiyak. 'Pag nagalit ka, hayaan mo lang, mapapagod ka ring magalit. And then sa pag-iisip mo, mako-confuse ka, mapapagod din yung isip mo ng kakaisip diyaan. Allow yourself to grieve, okey? Number 2, seek support. So, seek support from your family or your friends. Talk to friends and family members about what you are going through. I-share mo lang yun sa family mo, sa friends mo. Alam mo minsan nakakailang mag-share sa family ano, pero kapag may mama at papa ka pa, minsan sa totoo lang kahit hindi tayo magkuwento, yung nakikita lang nila sa mata natin, alam na nila may pinagdadaanan ka. Try mo silang yakapin kahit hindi ka magkuwento. Talagang automatic parang parang may connection kayo ng parents mo na, okey, kailangan ako ng anak ko. So, yakapin mo sila then 50% ng bigat na nararamdaman mo yung mawawala, mababawasan. So, meron ding mga ibang tao, ibang mga kaibigan natin na umaabot sa alam mo yung rurok ng emotional stress, emotional pain. Bukod sa family and friends, 'pag sa tingin mo, hindi ako nagsasalita, hindi ako nagsasabi nito because I'm a professional or batikan ako sa ganitong aspeto mga miha, mga frenny ko diyan. Hindi ako eksperto. So, ang ginagawa ko ngayon is like sharing lang, just in case gusto niyo lang din makarinig ng parang kaibigan lang na kausap. So yun mga so sa aking mga ka-ano diyaan, boys din kasi hindi lang naman tayo mga girls talaga yung nasasaktan. So sa aking mga ka-me at ka-D diyaan, hindi ako expert ha, pero ayon kay Google kung hindi ka man maging komportable or hindi enough yung pag-share mo ng iyong nararamdaman sa iyong family and friends, you may also consider seeking support from a therapist or counselor who can offer professional guidance and tools for coping. So yun, tingin nyo is need nyo na yung professional guidance. Huwag kayong magdalawang isip na pumunta mga kasi sa totoo lang, yung mga doctor naman natin, yung mga psychiatrist, meron silang ewan ko, hindi ko naman naranasan pero sa nakikita ko lang sa mga napapanood ko, merong something sa kanila na 'pag may sinabi sila, nakakagaan din naman ng loob. Mga medicine sila na ipe-prescribe para makatulong sa yung mga hindi na makatulog. Kasi aminin na natin, may mga times talaga hindi tayo makatulog ta's yung breakdown na sobra-sobra tapos meron din tayong panic attack, which is kailangan na talaga ng professional help. So, it's still valid me, it's still valid D. So, huwag kang mahiya. It's okay. You can go to a doctor, ask for their help, and me valid 'yan, okay? Di valid 'yan. So, huwag kang magdalawang isip, hindi porket pupunta ka ng isang psychiatrist, baliw ka na, no. Hindi gano'n 'yun. So, kailangan lang talaga na, hindi hindi ibig sabihin nun is may mental problem ka. No, tandaan mo 'yan. Okay, next tayo, self-care. Make sure you're getting enough sleep, eating well, and engaging in regular physical activity. 'Pag bago-bago ka pa naman sa proseso,
Aminin natin hirap tayong matulog. So, hirap din tayong makakain. Minsan naman sa sobrang lungkot natin, kain naman tayo ng kain. And then, parang wala na tayong ganang gumalaw. Parang gusto na lang natin nakahiga, umiiyak. Which is, bigyan mo rin naman ng ano, ng time limit. Uy, tama na, sobra na, oras na para tumayo na ako, alagaan ko naman ang sarili ko. Isipin mo, Me, 'pag wala kang tulog, wala kang kain, tapos iyak ka lang ng iyak, nakahiga ka lang diyan sa kama, hindi ka na naliligo, hindi ka na gumagalaw, hindi ka natutulog, oh my God, ano lang itsura mo nun? Gusto mo ba yon yung ex mo lume-level up na, nag-glow up na, ikaw nandiyan pa rin nakahiga? Siyempre hindi. 'Pag nakita mo yun, siyempre natural ini-stalk mo si ex. Okey ganito, bakit masaya na siya, ganito, ganyan. So, gawin mo naman din yung inspirasyon na babangon ka, aayusin mo yung sarili mo, magpapaganda ka, magpapagwapo ka. 'Wag mong hayaan na siya lang ang masaya. At saka hindi mo kailangan pilitin yung sarili mo. Proseso naman yun, eh. So, slowly 'pag medyo okey ka na, kailangan bumangon ka, tapos gawa ka ng paraan. Mag-exercise ka, go out with friends, tapos tingnan mo yung sarili mo, ano pa bang dapat kong gawin para i-improve ko yung sarili ko, pero this time, hindi para gumanti sa ex mo, kundi para naman sa sarili mo. Mas ibang level yung happiness na mararamdaman mo, Mi, kapag gumawa ka na ng paraan para sa sarili mo na this time, hindi na para sa ex mo. So next, stay busy. Ayan, number 4, stay busy. Effective naman 'to. So instead na maglabas at mag-iinaya ka na maghapon, gawa ka ng ibang mga activities, Mi, na puwede mong paglaanan ng oras mo, ng yung utak mo hindi nakatambay lang doon sa nararamdaman mo. Kunwari maglilinis ka ng bahay, kita mo yung dingding mo, bakit iba na yung kulay? Gusto mo yung black niyong dingding gawin mong puti, yung yellow niyong dingding gawin mong purple, 'di ba? So, magiging sobrang busy ka nun or kaya lumabas ka, go out with friends, sabihan mo sila, "O ano, tara, malling tayo 'pag may pera ka naman, nood tayo ng TV, food trip tayo." So, lahat gawin mo, 'wag mong hayaan na gawin mong pagod yung sarili mo sa maghapon para pagdating ng gabi, parang wala ng space yung pag-o-overthink mo sa mga nangyayari kasi pagod ka na, eh. Inubos mo na yung energy mo for the whole day. And then number 5, set boundaries tulad ng nasabi ko kanina. So, nasabi ko na yung mag-set ka ng boundaries. Hinon, habang nasa proseso ka pa, natural na maging marupok ka. So, may mga times na parang gusto mo na tawagan siya, subukan mo baka mag-work pa. Napapaisip din ako. Puwede ba iwasan yun? I mean, normal naman siguro na maghabol tayo, 'di ba? So, maghahabol tayo once or twice. Try niyo lang once, and then kapag ni-reject pa rin kayo, wag ka naman ng pumayag. So, sa pagkakataon na yun, kapag ni-reject ka, that's the time na putulin mo na yung lahat ng communication niyo sa kanya. So, i-block mo siya sa Facebook, i-block mo siya sa Messenger, basta lahat na tanggalin mo na kasi para na yun sa this is the moment and this is the time na i-grab mo na yung sarili mo na, okay, sige, okay na. Nagawa ko na. Puwede ka nang mag-move on nun, eh. I mean makakatulong na yun na makausad ka kasi sinubukan mo na, eh. Nag-try ka na mag-reach out sa kanya pero ayaw na talaga niya. So hanggang dun ka lang, huwag mo ng sobrahan. Okey, tama na yun. Isang beses pagbigyan mo yung sarili mo and then ni-reject ka, okey, tama na yun. Kasi ibig sabihin lang nun ayaw na niya. And then habang nasa proseso ka ng pagmo-move on, wala ka ng iisipin pang pabalik na, paano kaya kung sinubukan ko 'no? Sinubukan mo na pero ayaw na talaga niya. So number 6, ito naman ano na lang write about your feelings. So, aminin natin mga minsan kuda tayo ng kuda sa mga friends natin or sa mga pinsan natin, napapagkuwentuhan natin ang nararamdaman natin. Nandun naman sila, willing silang makinig, pero aminin mo minsan makikita mo na sa kanila na, baka pagod na silang makinig,
baka hindi nila naiirita na sila. So, tsaka isa pa may mararamdaman mo sa sarili mo, papagod na ako magkuwento sa iba, napapagod na ako mag-explain sa iba kasi paulit-ulit na lang ako. So, kapag may times na ayaw mo na ng kausap pero gusto mo pa ring maglabas ng mga thoughts mo, ng mga sakit pa rin sa puso mo, try mo siyang isulat, i-journal mo or kung magsyala-syala ka, meron kang laptop, then i-type mo, ilabas mo lang. Pero in fairness mga mihan, mga di, sobrang effective yung gano'n. Yung isusulat mo kung ano yung nararamdaman mo, then after nun, kahit papaano naman nakaluwag-luwag na yung nararamdaman mo, tsaka maginhawa na sa pakiramdam. So, number 7, positive self-talk, which is kapag na broken-hearted ka, aminin mo, talagang hulas lahat. Yung tiwala mo sa sarili mo, magkakaroon ka ng self-esteem. Magkakaroon ka ng self-esteem na mangliliit ka sa sarili mo, mawawala na yung confident mo sa sarili mo. Which is valid naman kasi lalo na pag ang dahilan ng breakup nyo nagkaroon ng third party, nagkaroon ng ibang taong involved tapos mas pinili siya kumpara sa'yo, natural yun. Tas may cheating, yung mga gano'n. Sobrang sakit yun at mawawalan ka talaga ng tiwala sa sarili mo. Pero kailangan ibangon mo rin yung sarili mo kasi once a cheater, cheater talaga yan. So, wag mong laging isisi sa sarili mo na kasalanan mo, hindi. Kahit gaano pa kasama ang ugali mo, kahit gaano pa tayo kapangit, kahit gaano pa tayo kabaho, kung talagang mahal tayo ng partner natin, hinding-hindi magche-cheat yan, hinding-hindi ka niya ipagpapalit sa iba. So, sana wag mong hayaan umabot sa punto na talagang pabayaan na lang yung sarili mo na ibaba yung sarili mo mismo. So, talk about yourself positively. Always remind yourself that healing takes time and it's okay to feel the way you do. So, healing takes time. Kung ano man yung nararamdaman mo, normal yan. So, wag mong isipin na hindi normal yan, ha? Number 8, time and patience. Healing from a broken heart is not a linear process. Be patient with yourself and allow yourself to heal. Talaga yung totoo, healing takes time. So, tulad ng sugat natin sa balat, sa labas ng ating katawan, may tamang oras diyan. I mean, may time talaga na maghihilom yung sugat, depende sa lalim. So, pag maliit lang na sugat, so, mga siguro 1 week, gano'n, 1 month. And then pag medyo malalalim, malalaking sugat, so mas matagal yung healing process nun. So same lang din yun ng ating pagmo-move on mga di. So hayaan mo lang na maghilom yung sugat sa loob ng nararamdaman mo. Hayaan mo lang na maghilom yung sakit na nararamdaman mo kasi proseso yun eh. Hindi naman pwedeng na broken-hearted ka ngayon, bukas okay ka na. Hindi gano'n mga mi. So, maging mabait ka rin sa sarili mo, maging matiyaga ka sa sarili mo at maging, habaan mo yung pasensya mo sa sarili mo kasi sa mga oras na 'to, sarili mo lang talaga ang meron ka at sarili mo lang din ang makakatulong sa'yo. So, number 9, focus on personal growth. Habang nagmo-move on tayo mga di, i-prioritize naman natin yung sarili natin. So, 'pag nanggaling kasi tayo sa past relationship o yung ex natin or yung ating relationship before, aminin na natin nag-go-all out tayo, minsan nakakalimutan na natin yung sarili natin, eh. Puro na lang tayo bigay ng bigay ng bigay hanggang sa nakakalimutan na natin kung sino talaga tayo. So, this time, habang naghi-heal ka, habang nagmo-move on ka, ibigay mo naman yung lahat ng attention mo noon sa ex mo, sa sarili mo naman. Para ikaw naman yung mag-grow, ikaw naman yung mag-glow, at ikaw naman yung maging okay. 'Di ba? May point, may sense. Para sa akin is, ang importante sa lahat sa proseso na 'to, hindi lang sa broken hearted, sa lahat ng nangyayari sa buhay natin,
pinakaimportante is yung faith natin kay God. Number 10, hindi kasi ito yung nakalagay kay Google, pinalitan ko na lang. So, nakalagay dun is seek for professional help, professional guidance, gano'n. So, hindi ko siya nilagay kasi para sa'kin ito yung pinakaimportante sa lahat, faith. So, 'pag sinabing faith, may connection 'to kay Papa G. So, kapag kapag brokenhearted ka, minsan ginagawa ni Papa G yun para mapalapit ka sa kanya. Minsan kine-question natin yung sarili natin or siya mismo, bakit hinayaan mo akong masaktan, bakit hinayaan mo akong umabot sa ganito, bakit hinayaan mong mawala sa'kin yung lalaki or yung babaeng mahal na mahal ko, bakit mo hinayaang mawala sa'kin yung lalaki or yung babae na inaasahan kong makakasama ko habang buhay. So, lahat yon kino-question natin sa kanya. Pero yun yung paraan para mapalapit tayo ulit sa kanya. Yung mga nangyayari ngayon, may plano si Lord para diyan. So, meron akong favorite verse, which is alam ko namang favorite din talaga ng nakakarami sa atin. Yung Jeremiah 29 verse 11. Lalo na kapag nasa point tayo ng buhay natin na sobrang nasasaktan tayo. For I know the plans that I have for you. So, yun ang panghawakan mo. Kung nasasaktan ka man ngayon, kung may mga tao man, may certain na tao man na inalis si Lord dyan sa buhay mo, may purpose yun. So, kung ano man yun, magkaroon ka lang ng patience, especially faith kay Papa God na may dahilan lahat 'to. May plano siya, may mas magandang plano siya para sa'yo. So, sana nakatulong yung aking mga kinuda-kuda dito. So, hindi man ako expert, inuulit ko po, hindi ako expert, hindi po ako professional. Ako naman po, nakikipagmaritesan lang dito, nagbibigay ng mga ideas kahit hindi naman ako perfect. So, sana lang makatulong. So, sana nagustuhan niyo and support niyo po yung ating channel. Sana po nakatulong and then lagi niyo lang tandaan, sa lahat ng sitwasyon, mapamasaya, mapamalungkot, mapa-blessing man 'yan, may inalis man si Lord sa buhay natin, lagi lang tayo magpe-pray kasi walang imposible sa Kanya. At kung ano man yung bigat na nararamdaman natin, i-pray lang natin kay Papa God, sigurado mababawasan 'yan. Lahat ng mga tanong na hindi pa man masagot sa ngayon, darating din yung time na masasagot din 'yan. So, yun lang mga D. So, sana makita ko kayo sa mga next videos ko. Thank you so much. Bye!